May dalawang kamatayan akong pinagluluksa ngayon. Ang isa ay para sa anak kong hindi ko man lang nayakap ng buhay, at ang isa ay para sa sarili kong hinaharap na unti-unting pinapatay ng sakit. Pareho silang tahimik, parehong walang babala, at parehong nag-iwan sa akin ng isang malawak na espasyong hindi ko alam kung paano pupunuin. Ganito pala ang pakiramdam ng mag-isa sa isang puting kwarto. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kalinisan, ng kaayusan, isang malaking kabalintunaan sa gulo at dumi ng nararamdaman ko sa loob. Ang amoy ng antiseptic na dati nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan, ngayon ay parang amoy ng kamatayan. Dito sa kwartong ito, sa kama kung saan dapat sana ay kasama kong natutulog ang munti kong anghel, ako lang mag-isa ang nakahiga. Walang duyan, walang maliliit na medyas, walang ungol ng sanggol na gigisingin ako sa gabi. Tanging ang nakabibinging katahimikan at ang malamig na hangin mula sa aircon. 3 araw na ang nakalipas mula nang kunin siya sa akin ng tadhana. Premature. 7 months. Isang maliit na nilalang na ipinaglaban ko, pero hindi kinaya ng munti niyang katawan. Naaalala ko pa ang bigat niya sa aking mga braso, napakagaan, parang isang panaginip. Ang kanyang maliliit na daliri na hindi man lang kumapit sa akin. Ang kanyang mga matang hindi ko man lang nasilayan na bukas. Ang init na mabilis na naging lamig. Ipinikit ko ang aking mga mata, pilit na binubura ang alaala, pero mas lalo lang itong lumilinaw. I'm sorry, Jessa. We did everything we could, sabi ng doktor. Ang mga salita niya ay parang pamilyar na linya sa isang pelikula, pero ang sakit ay totoong-totoo. At habang pinoproseso ko ang pagkawala ng aking anak, may isa pang bombang pinasabog ang mundo sa harapan ko. The biopsy results came back, sabi ng isa pang doktor, isang oncologist na may malungkot na mga mata. It's stage 2 ovarian cancer. Cancer. Isang salita na dati ay naririnig ko lang sa balita, sa mga drama, sa kwento ng ibang tao. Ngayon, ito na ang kwento ko. Hindi lang ako isang ina na nagluluksa, isa na rin akong pasyente na may taning ang buhay. Ang kawalan ng katarungan ay parang laso na gumagapang sa aking mga ugat. Bakit? Bakit sa akin? Bakit ngayon? Pinilit kong bumangon, pero ang bigat sa dibdib ko ay parang may nakadagan na semento. Ang bawat paghinga ay mababaw, parang ninanakaw sa akin ang hangin. Tumingin ako sa bintana. Maulan sa labas. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay parang mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Manhid. Iyon ang salita. Manhid ang puso ko, manhid ang kaluluwa ko. Gusto kong sumigaw, magwala, pero kahit iyon ay wala akong lakas na gawin. Narinig kong bumukas ang pinto. Inaasahan ko na ang nurse na may dalang pagkain na naman na hindi ko rin gagawin. Pero hindi pamilyar na puting uniforme ang nakita ko. Isang figura ng lalaking matagal ko nang hindi nakikita ang tumambad sa akin. Nakatayo siya roon, basa ang buhok at balikat dahil sa ulan. Ang kanyang mukha, na dati ilaging may ngiti para sa akin, ngayon ay nababalot ng galit at pagkadismaya. Oliver. Ang hangin sa kwarto ay biglang bumigat. Ang puso ko, na akala ko'y manhid na, ay biglang tumibok ng malakas, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. Oliver, mahinang usal ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas, parang isang bulong na kinain ng hangin. Lumakad siya palapit, bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Tumigil siya sa paanan ng aking kama, at ang mga mata niya ay parang 2 punyal na tumutusok sa akin. Kamusta ka na, Jessa? Tanong niya. Ang tono niya ay malamig, puno ng sarkasmo. O dapat, ang tanong ko ay kamusta ang konsensya mo? Hindi ako makasagot. Anong ibig niyang sabihin? Anong konsensya? Ang isip ko ay blanko, pagod na sa lahat ng sakit. Hindi ka makasagot. Mumisi siya, pero walang saya sa kanyang mga labi. Isang ngisi ng panunuya. Nakarating sa akin ang balita. Ang malungkot na balita. Idiniin niya ang salitang malungkot na parang isang insulto. Oliver, hindi kita maintindihan, sabi ko, pilit na inuupo ang sarili. Bawat galaw ay may kasamang kirot, pisikal at emosyonal. Huwag ka nang magkunwari, Jessa, umigting ang panga niya. Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ng pinsan mo. Ang pinsan mong hindi marunong magtago ng sikreto. Sikreto? Anong sikreto? Ang alam lang ng pamilya ko ay ang tungkol sa pagkawala ng baby.
Ang tungkol sa sakit ko ako pa lang ang nakakaalam. Bakit mo ginawa iyon, Jessa? Ang boses niya ay biglang tumaas, puno ng hinanakit na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Bakit mo pinalaglag ang anak natin? Ang mga salita niya ay parang isang malakas na sampal na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ko. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga. Ang puting kwarto ay biglang umikot. Pinalaglag? Abortion? Ano-anong sinasabi mo, nanginginig kong tanong. Ang mga luha na kanina pa natutuyo sa aking mga mata ay biglang bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi totoo yan. Hindi totoo, tumawa siya ng mapakla. Jessa, please. Of all people, ako pa ba ang lolokohin mo? Alam kong ayaw na sa akin ang pamilya mo. Alam kong wala na tayo. Pero para ipagkait sa akin ang sarili kong anak? Para patayin mo siya ng ganoon lang? Ang bawat salita niya ay isang suntok sa sikmura. Ang lalaking minahal ko, ang ama ng anak na ipinagluluksa ko, ay narito sa harapan ko, inaakusahan ako ng isang karumaldumal na kasalanan. Ang sakit ay hindi na masukat. Parang pinupunit ang puso ko sa milyong piraso. Hindi ko siya pinalaglag, Oliver, humagulgol ako. Namatay siya. Premature siya, hindi niya kinayad. Pero parang hindi niya ako naririnig. Parang may pader sa pagitan namin na gawa sa galit at maling akala. Huwag mo akong gawing tanga, Jessa, mariin niyang sabi. Ilang buwan? 6. 7. Pwede nang mabuhay yon. Pero pinili mo. Pinili mong alisin siya dahil isa siyang malaking abala sa buhay mo, di ba? Dahil ayaw mo nang maging konektado pa sa akin. Hindi sigaw ko, ang boses ko ay basag at paos. Mahal na mahal ko siya, Oliver. Mahal na mahal ko ang anak natin. Pero umiling lang siya, ang mga mata niya ay puno ng pagkasuklam. Tapos na tayo, Jessa. Matagal na. Pero hindi ko akalain na kaya mong gawin to. Sana ay makatulog ka pa rin ng mahimbing sa gabi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto. Iniwan akong basag na basag, durog na durog, sa gitna ng aking sariling trahedya. Isinara niya ang pinto at kasabay nito ang anumang natitirang pag-asa sa puso ko. Napasubsob ako sa unan, ang mga hikbi ko'y walang tunog, puro sakit. Paano nangyari to? Paano kami napunta sa ganito? Ang pag-ibig na binuo namin, na akala ko'y matatag, ay gumuho dahil sa isang kasinungalingan. Hindi niya alam. Hindi niya alam ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi niya alam na habang pinipilit kong mabuhay para sa aming dalawa ng anak namin, may sakit na palang unti-unting kumakain sa akin. Hindi niya alam na ang bawat araw ay isang laban. At ngayon, sa oras na pinakakailangan ko ng karamay, siya pa ang nagbigay ng pinakamasakit na hatol. Niyakap ko ang aking tiyan. Ang espasyo kung saan dati ay naramdaman ko ang kanyang maliliit na sipa, ngayon ay blanko at masakit. Hindi lang ang anak ko ang nawala sa akin. Hindi lang ang kalusugan ko. Ngayong gabi, nawala rin sa akin ang lalaking minsan kong tinawag na lahat. Nawala na ang lahat. At sa gitna ng puting kwarto, sa ilalim ng malamig na ilaw, sa gitna ng walang katapusang ulan sa labas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nang sumarado ang pinto, hindi lang katahimikan ang naiwan sa kwarto. Naiwan ang isang matalim na piraso ng yelo na dahan-dahang tumutusok sa puso ko. Ang bawat salita ni Oliver ay umalinggaw-ngao sa 4 na sulok ng silid, bumabalik sa akin na parang mga multo. Pinalaglag. Pinatay mo siya. Sana makatulog ka pa rin ng mahimbing. Paano? Paano niya nasabi ang mga iyon? Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling bumalong. Ngunit ngayon, hindi na lang ito luha ng pagluluksa para sa anak ko. Ito ay luha ng pagkakanulo. Luha para sa isang pag-ibig na inakala kong panghabang buhay, na sa isang iglap ay naging abo. Niyakap ko ang aking mga tuhod, ginawang isang maliit na bola ang aking sarili sa gitna ng malawak na kama. Ang dilim sa labas ng bintana ay gumapang papasok sa silid, at sa kauna-unahang pagkakataon, ninamnam ko ito. Hinayaan kong lamunin ako ng kadiliman, dahil sa dilim, hindi ko kailangang makita ang sarili kong refleksyon sa salamin, ang refleksyon ng isang babaeng talunan, wasak at mag-isa. Ang isip ko ay bumalik sa mga alaala namin ni Oliver. Ang unang pagkikita sa isang coffee shop, kung saan natapunan niya ng kape ang libro ko. Ang kanyang mga ngiting nahihiya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad.
Ang una naming date sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay. Ang pangako niya na hinding-hindi niya ako iiwan, na kami ang para sa isa't isa. Kahit anong mangyari, Jessa, tayo hanggang dulo, bulong niya noon sa akin, habang nakasandal ang ulo ko sa kanyang dibdib at pinakikinggan ang tibok ng puso niya. Sinungaling. Isang malaking kasinungalingan. Ang pag-ibig pala ay hindi sapat. Ang mga pangako ay nababasag. At ang tiwala, kapag nawasak, ay mas mahirap pang buuin kaysa sa isang basag na salamin. Bakit niya pinaniwalaan ang kasinungalingan? Sino ang nagsabi sa kanya? Ang pinsan ko. Bakit gagawin iyon ng pinsan ko? Maraming tanong pero walang sagot. At si Oliver, hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hinusgahan niya ako kaagad. Ang sakit ay doble-doble. Hindi lang ako ang nawalan kundi pati na rin siya. Nawalan siya ng isang anak na hindi niya man lang nalamang ipinaglaban ko hanggang sa huling hininga. Pero habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa aking kalooban, kasabay ng lungkot. Isang pagdududa. Masyadong mabilis. Masyadong madali para sa kanya na maniwala sa pinakamasamang bagay tungkol sa akin. Masyadong madali para sa kanya na talikuran ako. Parang naghahanap lang siya ng dahilan para umalis. Ang pag-alis niya ba ay dahil lang sa akusasyon na iyon? O may mas malalim na dahilan? Mayroon ba siyang itinatago? Ang hinala na iyon ay isang maliit na buto na itinanim sa aking isipan, at kahit anong pilit kong alisin, naroon pa rin, nagsisimulang mag-ugat. Kinabukasan, walang Oliver na bumalik para humingi ng tawad. Walang text, walang tawag. Ang kanyang pag-alis ay kasing pinal ng pagsara ng pinto kagabi. Ang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Tapos na talaga. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Ang mga bulaklak na ipinadala ng mga katrabaho ko ay nagsisimula ng malanta. Ang tray ng pagkain mula sa ospital ay naroon pa rin, hindi nagalaw. Ang lahat ay simbolo ng pagkabulok ng pagtatapos. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig sa loob ko ang bumulong. Isang tinig na mahina pero matigas. Hindi pwedeng ganito. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Tumayo ako kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Lumakad ako papunta sa banyo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi ko kilala. Maputla ang kanyang mga labi, lubog ang kanyang mga mata na may maitim na bilog sa ilalim. Ang buhok niya ay magulo. Ang kanyang itsura ay sigaw ng pagkatalo. Pero sa likod ng lahat ng iyon, sa kailaliman ng kanyang mga mata, may nakita akong isang kislap. Isang maliit na baga na hindi pa tuluyang namamatay. Kinuha nila ang anak ko. Kinuha nila ang pag-ibig ko. Kinuha nila ang tiwala ko. At ngayon, gusto pa nilang kunin ang buhay ko. Hindi. Hindi ako papayag. Ibinuhos ko ang malamig na tubig sa aking mukha. Muli at muli hanggang sa maramdaman ko ang kuryente ng lamig na gumigising sa aking natutulog na diwa. Lalaban ako, bulong ko sa aking refleksyon. Mag-isa. Hindi ito isang deklarasyon ng katapangan na puno ng pag-asa. Ito ay isang desisyon na isinilang mula sa kawalan. Kapag wala ka ng pag-aari, wala ka na ring katatakutan na mawala. Ang natitira na lang ay ang lumaban. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang opisina ng oncologist ko. Hello, this is Jessa Reyes. Gusto ko sanang mag-set ng appointment kay Ihi Alcaraz. As soon as possible, please. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bigat. Mayroon ng determinasyon. Pagkalipas ng 2 araw, nakaupo na ako sa tapat ni Ihi Alcaraz. Ang opisina niya ay malinis at amoy libro, hindi antiseptic. Sa pader ay may mga diploma at isang painting ng isang pamilyang masayang naglalakad sa dalampasigan. Napaiwas ako ng tingin. Kamusta ang pakiramdam mo, Jessa? Tanong ng doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Okay lang po, Dosi, pagsisinungaling ko. Handa na po akong malaman kung ano ang susunod na hakbang. Binuklat niya ang folder na may pangalan ko. Ang bawat paglipat ng papel ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa aking kapalaran. Based on the staging, we need to act aggressively, paliwanag niya. Ang plano natin ay 6 na cycle ng chemotherapy. Every 3 weeks.
Pagkatapos noon, titingnan natin kung lumiit ang tumor at kung pwede na tayong mag-proceed sa surgery. Chemotherapy. Surgery. Ang mga salitang iyon ay parang mga dayuhang salita na pilit kong inuunawa. Ano po ang chances, Dulcie? Tanong ko, halos ayaw kong marinig ang sagot. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan, walang paglalambing. Tanging ang malamig na katotohanan. Stage 2 ovarian cancer has a decent 5-year survival rate, Jessa. It's around 70%. It's a tough fight, but it's a winnable one. Marami kang kailangang pagdaanan. Magsusuka ka, manghihina, malalagas ang buhok mo. Kailangan mo ng malakas na support system. Support system. Pamilya. Kaibigan. Asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ako lang po mag-isa, Dulcie. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ko ng walang hirap, pero ang bigat nito ay parang isang toneladang bato sa aking dibdib. Sa sinabi kong iyon, tinanggap ko na ang aking katotohanan. Mag-isa ako sa laban na ito. Nakita ko ang awa sa mga mata ni Ihi Alcaraz. Walang laban na ipinapanalo ng mag-isa, Jessa. Your family, T. Hindi po nila alam, putol ko sa kanya. At mas gugustuhin kong hindi na nila malaman. Ayoko pong maging pabigat sa kanila. Ang totoo, ayokong makita ang awa sa kanilang mga mata, tulad ng nakikita ko ngayon sa doktor. Ayokong maging ang kikawawang si Jessa sa kwento ng pamilya namin. Tumango ang doktor, tila naiintindihan o pinipilit na lang intindihin. CJ, kung iyan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. But the north door is always open. At ang ospital ay may mga support groups di. Salamat po, Dulcie. Kaya ko na po ito. Sa paglabas ko ng ospital, hindi na umuulan. Ang araw ay sumisikat, ngunit ang liwanag nito ay parang hindi tumatago sa balat ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng maraming tao, naramdaman ko ang sukdulang pag-iisa. Bawat isa sa kanila ay may sariling mundo, sariling problema, sariling saya. At ako, heto, may dalang hatol na kamatayan, naglalakad na parang wala lang. Sumakay ako ng jeepney pa uwi. Ang ingay ng makina, ang sigawan ng konduktor, ang siksikan ng mga pasahero, lahat ay pamilyar, pero parang nanonood lang ako ng isang pelikula. Napatingin ako sa isang mag-asawang nakaupo sa tapat ko. Nakasandal ang ulo ng babae sa balikat ng lalaki, habang ang lalaki naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pero ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng babae. Isang pamilyar na eksena. Isang kirot na pamilyar. Bigla, ang hinala ko tungkol kay Oliver ay bumalik. Ang kanyang pag-alis hindi ito tugma. Ang Oliver na kilala ko, kahit gaano pa siya kagalit, ay haharapin ang problema. Hindi siya tatakbo. Maliban na lang kung ang problema ay mas malaki kaysa sa galit niya. Maliban na lang kung ang pagtakbo ay mas madali kaysa sa pananatili. Ano ang tinakbuhan mo, Oliver? Ang responsibilidad? Ang sakit? O ako? Hindi ko alam ang sagot. At marahil, hinding-hindi ko na malalaman. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang malaking tandang pananong, isang sugat na hindi lang basta pagluluksa. Ito ay isang misteryo na sumasama sa sakit ng aking katawan. Pagdating ko sa apartment, nadatnan ko ang isang maliit na kahon sa tapat ng pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan ako. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, naroon ang lahat ng gamit na ibinigay ko kay Oliver. Ang relo na regalo ko sa kanya noong birthday niya. Ang paborito niyang libro na may sulat ko sa unang pahina. Ang isang maliit na picture frame na mailitrato naming dalawa, nakangiti at walang kamalay-malay sa trahedyang darating. Ito na iyon. Ang huling pako sa kabaong ng aming relasyon. Ang pagbabalik ng mga alaala. Isang malinaw na mensahe, tapos na. Burado na. Niyakap ko ang kahon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiyak. Wala nang luhang lumabas. Tanging isang malamig, matigas na pakiramdam ng pagtanggap. Iniwan niya ako. Iniwan niya kami. At sa gitna ng mga basag na piraso ng aking nakaraan, kailangan kong hanapin ang lakas para buuin ang anumang natitira sa aking hinaharap. Mag-isa. Lumipas ang mga linggo na parang mga pahina sa isang kalendaryong hindi ko na tinitingnan.
Ang buhay ko ay naging isang paulit-ulit na ritual ng paghihintay at pagtitiis. Martes, chemotherapy. Miyerkules hanggang Biyernes, pagduduwal at paghiga sa dilim, hinihiling na sana ilamunin na lang ako ng kama. Sabado, isang unti-unting pagbangon. Linggo, isang huwad na pakiramdam ng normalidad. Lunes, paghahanda para sa panibagong gyera. Ang chemotherapy ward ay isang mundong may sariling mga batas. Dito, ang oras ay hindi sinusukat sa orasan, kundi sa tagal ng pagpatak ng lason mula sa A-bag. Ang amoy, isang pinaghalong antiseptic, gamot, at isang di maipaliwanag na amoy ng kolektibong sakit, ay kumakapit sa aking damit, sa aking balat, hanggang sa parang ito na ang aking natural na pabango. Nakaupo ako roon sa silya bilang dalawaghi, sa tabi ng bintana, linggo-linggo. Ang tanging kasama ko ay isang libro na palagi kong dala pero bihirang mabasa. Pinapanood ko ang ibang mga pasyente. May kasamang asawang matyagang nagbabalat ng mansanas. May kasamang anak na nagpapatugtog ng malumanay na musika sa cellphone. May magkaibigang nagbubulungan at nagtatawanan ng mahina. Sila ay may mga anchor, mga taong kumakapit sa kanila para hindi sila tuluyang tangay ng alon. Ako, ang tanging kinakapitan ko ay ang malamig na metal ng gistan. Nagsimula ng malagas ang buhok ko. Sa una, ilang hibla lang sa unan tuwing umaga, na parang mga paalala ng aking unti-unting pagkasira. Pagkatapos, isang dakot na sa bawat pagsuklay. Isang umaga, pagkatapos maligo, humarap ako sa salamin. Ang dating makapal at alon-alon kong buhok, ay may mga patsi-patsing kalbo na, parang isang mapa ng isang lupaing winasak ng digmaan. Para akong isang estranghero sa sarili kong refleksyon. Hindi ako umiyak. Sa puntong iyon, parang naubos na ang reserba kong luha. Kumuha ako ng gunting mula sa drawer. Pagkatapos ay ang razor na nakatabi sa banyo. Walang pag-aalinlangan. Bawat pag-ahit ay isang pagputol ng ugnayan sa babaeng ako noon, ang babaeng may pangarap, ang babaeng minahal, ang babaeng naging ina. Sa huli, isang kalbong ulo na lang ang nakatingin pabalik sa akin. Sa ginawa kong iyon, may isang maliit na bahagi sa akin na nakaramdam ng kontrol. Kung mayroon mang bagay na kukunin sa akin ang sakit na ito, sisiguraduhin kong ako ang unang bibitaw. Sa mga gabing hindi ako makatulog dahil sa sakit ng mga buto o sa pag-aalburoto ng aking sikmura, bumabalik si Oliver. Hindi na ang matamis na alaala, kundi ang mapait na tanong. Ang hinala na may mas malalim na dahilan ang kanyang pag-alis ay parang isang makating sugat na hindi gumagaling. Pero itinataboy ko iyon. Kailangan kong ipunin ang lahat ng natitira kong lakas para sa iisang bagay lang, ang mabuhay. Ang pag-iisip sa kanya ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Isang hapon, habang nakahiga ako sa sofa at nakatitig lang sa kisame, tumunog ang telepono ko. Isang numerong hindi rehistrado. Karaniwan, hinahayaan ko lang. Wala akong ganang makipag-usap sa kahit sino. Pero sa hindi malamang dahilan, marahil dala ng matinding pagkabagot, inabot ko ito at sinagot. Hello, sabi ko, ang boses ko'y mahina at medyo paos. Hello, good afternoon. May I speak with Jessa Reyes? Tanong ng isang boses babae sa kabilang linya. Profesional ang tono, malumanay pero direkta. This is she. Sino to? Good afternoon, Ines Reyes. My name is Anna. I'm kidney transplant coordinator from St. Luke's Medical Center. St. Luke's. Ang pangalan ng ospital ay nagdulot ng biglaang kaba sa dibdib ko. Bakit po? Ines Reyes, I know this might be difficult to hear, but I'm calling po regarding your son, who passed away few weeks ago. Ang simpleng pagbanggit sa aking anak ay nagpabalik ng lahat ng sakit. Napaupo ako ng tuwid mula sa pagkakahiga. Ang pagkahilo ko ay biglang napalitan ng matinding atensyon. Anong meron? May problema po ba? Wala naman pong problema, ma'am. Actually, the opposite, sabi niya, at narinig ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses, na tila nag-iingat. I understand this is a very sensitive topic, pero nais lang po naming ipaalam sa inyo na ang inyong desisyon na i-donate ang organs ng inyong anak ay nagligtas ng isang buhay. Natigilan ako. Organ donation. Isang malabong alaala ang bumalik sa akin. Ako, nakaupo sa isang silya sa labas ng nursery, manhid at tulala.
Isang nurse na may hawak na papeles. Mga salitang halos hindi ko naintindihan. Is chance for him to live on. Part of him can save someone else. Sa gitna ng aking pighati, pumirma ako. Isang desperadong pagkapit sa ideya na hindi tuluyang magiging abo ang maikli niyang buhay. Ang puso po ng inyong anak, patuloy ni Ana, ay matagumpay na na-transplant sa isang recipient. It was a perfect match. A miracle, sabi nga po ng mga doktor, considering the patient's critical condition. Isang himala. Ang munti kong anghel. Ang kanyang maliit na puso, na tumibok lang sa loob ko, ay tumitibok pa rin ngayon sa dibdib ng ibang tao. Nagbibigay ito ng buhay. Isang bahagi niya ay buhay. Ang mga luhang matagal ko nang ikinukubli ay kusa ng dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit kakaiba ang mga luhang ito. Hindi na ito purong pighati. Maihalo itong isang damdaming hindi ko mapangalanan, isang mapait na saya, isang uri ng pagmamalaking puno ng sakit. Salamat po sa pagsasabi niyan na ibulong ko sa pagitan ng mga hikbi. You're welcome, ma'am. The reason I'm also calling is a bit unconventional, sabi niya. The recipient is requesting to meet you. To personally thank you. We explained that this is against protocol for privacy reasons, but he's been very insistent. Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon, of course. Walang pilitan. Makilala siya. Ang taong may daladala ng puso ng aking anak. Parang may pumiga sa dibdib ko. Ang makita siya ay parang pagharap sa isang buhay na testamento ng aking kawalan. Paano ko siya haharapin nang hindi nasasaktan? Hindi ko po yata kaya, tapat kong sagot, pinupunasan ang aking mga luha. Masyado pa pong maaga. Naiintindihan ko po, malumanay niyang sabi. Pero sabi niya po, may kailangan siyang sabihin sa inyo na napakahalaga. He feels that you deserve to know the whole truth. The whole truth. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Ang katotohanan. Ang parehong katotohanan na hinahanap ko sa pag-alis ni Oliver. Ang kuryosidad na parang isang uhaw na matagal kong binaliwala ay biglang nanaig sa aking takot. Sino po ba siya? Ano pong pangalan ng recipient? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya na para bang naghahanda si Ana para sa isang pagsabog. Ma'am Jessa ang pangalan po ng recipient ay Oliver de Villa. Ang mundo ay huminto. Ang telepono ay nalaglag mula sa nanginginig kong kamay at bumagsak sa sahig. Ang pangalang iyon. Oliver. Isang malupit, hindi ka panipaniwalang biro ng tadhana. Ang sahig ay parang naging alon sa ilalim ng aking mga paa. Hindi. Hindi maaari. Isang bangungot. Nanginginig kong pinulot ang telepono. Pipakiulit po. Sigurado po ba kayo sa pangalan? Yes, ma'am. Oliver de Villa. He was suffering from end-stage cardiomyopathy. Matagal na po siyang nasa transplant list. It was a miracle daw po talaga na nagkaroon ng perfect match sa mismong oras na bumibigay na ang puso niya. Cardiomyopathy. May malubhang sakit sa puso si Oliver. Isang sakit na hindi niya kailanman binanggit. At sa isang iglap, lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa aking isipan, bumubuo ng isang larawan na mas masakit pa kaysa sa inakala ko. Ang kanyang pag-iwas. Ang kanyang pagiging iritable. Ang kanyang biglaang pag-alis. At ang kalupitan sa kanyang mga mata noong araw na iyon sa ospital. Hindi iyon galit. Iyon ay desperasyon. Tinulak niya ako palayo dahil alam niyang iiwanan niya rin ako, sa paraang mas permanente. Ang akusasyon tungkol sa abortion iyon ang kanyang pinakamabisang sandata. Isang kasinungalingan na napakasakit na siguradong wawasak sa anumang pagmamahal na natitira ko para sa kanya. Ginawa niya iyon para kamuhian ko siya, para hindi ako masaktan kapag namatay na siya. Ang katotohanan ay isang sampal na mas malakas pa kaysa sa kanyang mga akusasyon. Gusto ko siyang makita, sabi ko sa telepono. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang determinasyong isinilang mula sa pagkabigla at sakit. Kinabukasan, naroon ako sa isang maliit at tahimik na garden sa loob ng Ace Lucas. Nagsuot ako ng itim na turban para takpan ang aking ulo at isang simpleng bestida. Pinilit kong magmukhang buo kahit ang pakiramdam ko ay pinagtagpi-tagping basahan na lang ako.
Maya-maya, natanaw ko siyang papalapit, dahan-dahang naglalakad, hindi na inaakay ng nurse pero halatang nangangapa pa. Payat siya. Mas payat kaysa sa huli kong nakita. Ang kanyang balat ay maputla, at may isang uri ng pagod sa kanyang mga mata na sumisigaw ng maraming gabing walang tulog. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay nawala, napalitan ng isang bigat na tila pasan niya ang lahat ng pagsisisi sa mundo. Nang makita niya ako, tumigil siya sa paglalakad. Ang mga mata niya ay nanlaki, at nakita ko ang lahat doon, gulat, hiya, pagsisisi, at isang sakit na salamin ng sarili kong nararamdaman. Marahan siyang lumapit at umupo sa silyang nasa tapat ko. Sa pagitan namin ay isang maliit na mesang bakal. Sa pagitan namin ay isang bangi ng mga kasinungalingan at nasirang pangako. Jessa, bulong niya. Ang boses niya ay basag at hirap lumabas. Hindi ako sumagot. Hinintay ko lang siya, ang mga kamay ko'y magkuyom sa ibabaw ng aking kandungan. Yumuko siya, hindi makatingin sa aking mga mata. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong walang salita ang sapat para sa lahat ng ginawa ko. Tumingala siya, at ngayon, nakita ko ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Natakot ako, Jessa. Ilang buwan bago ang lahat sinabi sa akin ng doktor na palubha na ang kondisyon ko. Na kailangan ko ng bagong puso o ilang buwan na lang ang itatagal ko. At habang daladala ko iyon, saka ko nalaman na buntis ka. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagsimula siyang humikbi, isang tunog na tahimik at puno ng pighati. Paano ko sasabihin sa'yo na magkakaanak tayo, pero hindi mo ako makakasamang palakihin siya? Naiiwanan kitang mag-isa, isang biyuda na may maliit na anak. Duwag ako, Jessa. Isang napakalaking duwag. Kaya pinili ko ang pinakamadaling paraan para sa akin. Ang saktan ka. Gumawa ako ng dahilan para kamuhian mo ako para mas madali para sa iyo nakalimutan ako kapag nawala na ako. Ang bawat salita niya ay isang patalim na lalong nagbubuka sa sugat na sinimulan niya. So, iyon pala iyon. Inakala niyang pinoprotektahan niya ako, pero ang totoo, pinili niya ang sarili niyang kaduwagan. So you decided to make me a monster in your story so you could live with being a coward. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko, malamig at matalas. Napapikit siya ng mariin na parang isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Inamin niya, ang boses ay halos pabulong na. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. At nang malaman ko nang sabihin sa akin ng doktor na may donor na at nang malaman ko kung kanino galing. Jessa, halos ikamatay ko sa pangalawang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang kanyang dibdib. Ang puso ng anak natin ang anak na inakala kong ipinagkait mo sa akin siya pala ang nagligtas sa akin. Ang mga salita niya ay bumagsak sa katahimikan ng hardin. Ang hangin ay tila nawala. Napatingin ako sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan ang puso ng aking anak ay tumitibok ngayon para panatilihing buhay ang lalaking dumurog sa puso ko. Ang trahedya ay kumpleto na. Ang kabalintunaan ay napakasakit, napakalupit. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kasinungalingan, sa harap ng isang katotohanang mas masahol pa sa anumang bangungot, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang mga salita niya, siya pala ang nagligtas sa akin, ay bumagsak sa katahimikan ng hardin na parang isang malaking bato na lumikha ng alon sa isang dating payapang lawa. Ang hangin ay tila nawala. Ang mga tunog sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang malayong ugong ng mga sasakyan, ang bulungan ng mga taong dumaraan, ay biglang nabingi. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas at nakabibinging dagundong sa loob ng aking dibdib. Napatingin ako sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan ang puso ng aking anak ay tumitibok ngayon. Isang tibok na dapat sana'y narinig ko sa tabi ko gabi-gabi. Isang tibok na dapat sana'y nagbibigay buhay sa isang munting nilalang na kamukha naming dalawa. Ngayon, ang tibok na iyon ang siyang nagpapanatiling buhay sa lalaking dumurog sa puso ko. Ang kabalintunaan ay napakasakit, napakalupit. Isang trahedyang isinulat ng tadhana na may panulat na gawa sa yelo at apoy. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kasinungalingan, sa harap ng isang katotohanang mas masahol pa sa anumang bangungot, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang galit ko sa kanya ay nakikipagbuno sa awa. Ang pagkamuhi ay nakikipag-agawan sa isang uri ng pag-unawa na ayaw kong aminin.
Ang sakit ng pagkawala ng anak ko ay humahalo sa kakatuwang saya na isang bahagi niya ay buhay pa. Ang kaluluwa ko ay isang battlefield ng magkakasalungat na emosyon. Dahan-dahan, tumayo si Oliver mula sa kanyang upuan at lumuhod sa damuhan sa harapan ko. Ang isang lalaking nag-opera pa lang sa puso, na dapat ay nag-iingat, ay nakaluhod ngayon sa maruming lupa, na parang isang debotong humihingi ng kapatawaran sa kanyang Diyos. Jessa, patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang lailayan ng aking bestida, na parang isang batang takot maiwan. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Hindi ko hinihiling na maintindihan mo agad. Ang hinihiling ko lang sana balang araw mapatawad mo ako. I'm sorry. I'm so sorry, Jessa. Sa bawat paghinga ko, sa bawat tibok ng pusong ito puro pagsisisi ang nararamdaman ko. Tinitigan ko lang siya, ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang mukha niya ay basa ng luha. Ang dating kumpiyansa at yabang ay ganap nang nawala, napalitan ng isang hilaw na kahinaan. At sa sandaling iyon, napansin niya ang turban sa ulo ko. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa aking mukha, patungo sa telang nakabalot sa aking ulo. Nakita ko ang pagkalito, at pagkatapos, isang bagong uri ng takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Jessa, ang buhok mo, tanong niya, ang boses ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Hindi ako sumagot. Pero ang katahimikan ko ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Dahan-dahan, dinala ko ang aking kamay sa aking ulo at tinanggal ang turban. Ang sinag ng araw ay tumama sa aking ahit na ulo, sa aking maputlang anit. Ang reaksyon ni Oliver ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Napanganga siya, at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong, hindi nasasalang pangingilabot. Para siyang nakakita ng multo. Bakit tanong, hindi niya matapos ang tanong. Cancer, sabi ko, ang salita ay lumabas sa bibig ko na walang emosyon, na parang sinasabi ko lang ang ulat ng panahon. Ovarian cancer. Stage 2. Habang nagluluksa ako sa anak natin, at habang kinamumuhian kita, nilalabanan ko rin to, mag-isa. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanya. Nakita ko kung paano ito tumama. Ang katotohanan na hindi lang niya ako iniwan sa gitna ng aking pagluluksa, kundi iniwan niya rin akong harapin ang sarili kong kamatayan ng mag-isa. Ito na ang huling pako. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila tuluyan ng dumagan sa kanya, at nakita ko siyang napayo-kayo, na parang isang gusaling gumuho. Tumayo ako. Hindi ko na kaya. Masyadong mabigat. Masyadong masakit. Kailangan ko nang umalis, sabi ko, at tumalikod. Jessa, sandali, narinig kong sigaw niya. Pero hindi ako lumingon. Naglakad ako palayo, bawat hakbang ay mabigat. Iniwan ko siyang nakaluhod doon sa hardin, sa ilalim ng araw, kasama ang lahat ng basag na piraso ng buhay na pareho naming winasa. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo ng nakabibinging katahimikan. Walang tawag. Walang text. Akala ko, iyon na. Akala ko, tulad ng dati, ang pag-alis ko ang siyang magiging hudyat ng isa na namang pagtatapos. Isang parte sa akin ang gumaan ang loob, mas madali ng ganito. Pero isang parte rin, isang maliit at hangal na parte, ang nakaramdam ng pagkadismaya. Nasa kalagitnaan ako ng ikatlong cycle ng chemo nang magbago ang lahat. Nakaupo na naman ako sa silya dalawagi, nakatingin sa labas ng bintana, pinipilit na huwag pansinin ang pagduduwal na nagsisimula ng gumapang sa aking sikmura. Enes Reyes? Napalingon ako. Isang nurse. Yes? May bisita po kayo. Pero ayaw pong pumasok sa loob. Naghihintay lang daw po siya sa labas. Napakunot ang noo ko. Wala akong sinabihang kahit sino sa pamilya ko. Sino raw? Ngumiti ang nurse. Oliver de Villapo. Natigilan ako. Oliver. Narito siya. Sa labas ng chemotherapy ward. Sa sumunod na 3 oras, habang ang gamot ay dahan-dahang pumapatak sa aking mga ugat, ang isip ko ay wala sa libro, wala sa bintana. Nasa labas. Nasa kanya. Ano ang ginagawa niya roon? Bakit siya naghihintay? Nang matapos ang session, pagod na pagod ako. Bawat pagtayo, bawat paghakbang ay isang malaking effort. Paglabas ko ng pinto ng ward, nakita ko siya.
Nakaupo sa isa sa mga silya sa hallway, nakayuko, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nang marinig niya ang aking mga yapak, tumingala siya. Tumayo siya agad. May dala siyang isang maliit na paper bag, hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, ang boses ko ay mas mahina kaysa sa gusto ko. Sinamahan ka, simpleng sagot niya. Hindi mo kailangang mag-isa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Medyo huli ka na yata para dyan. Nasaktan siya sa sinabi ko, kitang-kita sa kanyang mga mata. Pero hindi siya umimik. Inabot niya sa akin ang paper bag, lugaw. Mainit pa. Alam kong wala kang ganang kumain pagkatapos nito. Lugaw. Ang simpleng pagkain na iyon. Ang comfort food ng bawat Pilipinong may sakit. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng gesture na iyon ay parang isang maliit na sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap ng aking puso. Hindi ko kinuha. Naglakad ako palayo. Pero sumunod siya, ilang hakbang ang layo sa likuran ko na parang isang anino. Hindi nagsasalita. Naglalakad lang. Nang makarating kami sa sakayan ng taxi, binuksan niya ang pinto para sa akin. Bago ako pumasok, inilapag niya ang paper bag sa upuan sa tabi ko. Mag-ingat ka, Jessa, sabi niya at isinara ang pinto. Sa loob ng taxi, habang papalayo kami, nakatingin lang ako sa paper bag nang buksan ko, umuusok pa ang lugaw. May kasamang tinadtad na itlog at spring onions. Isang simpleng pagkain na inihanda ng may pag-iingat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may kinain akong hindi lasang abo. Naging ganoon ang aming routine. Tuwing chemo session ko, nandoon siya sa labas. Naghihintay. Hindi nang istorbo. Hindi nang ngulit. Naghihintay lang. At pagkatapos, may dala siyang pagkain, minsan lugaw, minsan mainit na sabaw, minsan prutas na binalatan na. Hindi niya ako kinakausap maliban kung ako ang unang magsalita. Sinasamahan niya lang ako hanggang sa makasakay ako ng taxi. Isang araw, pagkatapos ng session, mas malala ang epekto ng gamot. Halos hindi ako makatayo sa sobrang pagkahilo. Paglabas ko, naroon na naman siya. Nakita niya ang itsura ko at walang sabi-sabing inalalayan niya ako. Ako na ang maghahatid sa'yo, sabi niya, ang tono niya ay hindi nagtatanong kundi nagsasabi. Wala na akong lakas para tumanggi. Hinayaan ko siyang alalayan ako papunta sa kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang kami. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang aming mga paghinga. Salamat, bulong ko, nang hindi tumitingin sa kanya. Wala iyon, sagot niya. Jessa, hayaan mo akong bumawi. Kahit sa maliliit na paraan lang. Hayaan mo akong alagaan ka. Nang makarating kami sa apartment ko, inalalayan niya ako hanggang sa pinto. Habang hinahanap ko ang susi sa aking bag, bigla na lang bumigay ang aking mga tuhod. Ang lahat ng lakas na ipinipon ko ay biglang nawala. Bago pa man ako bumagsak sa sahig, nasalo na ako ng kanyang mga braso. Niyakap niya ako ng mahigpit. At ako, na pagod na sa pagiging malakas, ay sumandal na lang sa kanya. Ang pamilyar na amoy niya, ang init ng kanyang katawan, lahat ay bumalik. Sa sandaling iyon, hinayaan ko ang sarili kong maging mahina. Naramdaman kong humigpit ang yakap niya. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa aking balikat, at narinig ko siyang humikbi ng tahimik. Patawarin mo ako, Jessa. Patawarin mo ako sa lahat. Dito lang ako. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Niyakap ko siya pabalik. Isang yakap na hindi pa nangangahulugan ng kapatawaran, pero nangangahulugan na ng pagsisimula. Isang yakap ng dalawang taong wasak, na sa gitna ng kanilang mga guho, ay sinusubukang hanapin ang mga piraso na pwede pang buuin. Sa yakap na iyon, mayroong sakit, mayroong pagsisisi, pero sa kaibuturan, mayroon ding isang maliit at nanginginig na usbong ng pag-asa. Ang yakap na iyon sa labas ng aking apartment ang naging simula ng isang bagong kabanata na hindi ko inaasahan. Hindi ito isang magic wand na bumura sa lahat ng sakit at kasalanan. Ang mga sugat ay naroon pa rin, malalim at sariwa. Pero sa unang pagkakataon, may kasama na akong tumitingin sa mga sugat na iyon. Hindi na ako nag-iisa. Naging parte na ng routine namin si Oliver. Siya na ang naghahatid at sumusundo sa akin tuwing chemotherapy.
Sa mga araw na malakas ang tama ng gamot, mananatili siya sa apartment ko. Hindi siya nang istorbo. Upo lang siya sa sala, magbabasa ng libro o magtatrabaho sa kanyang laptop, habang ako ay nakahiga sa kwarto. Ang presensya niya lang ay sapat na. Para siyang isang tahimik na bantay, isang anino na hindi nang iiwan. Minsan, kapag kaya ko nang bumangon, dadatnan ko siyang nagluto ng sabaw sa kusina. O kaya na may inaayos ang mga gamit na nagkalat dahil sa kawalan ko ng lakas. Ginagawa niya ang lahat ng ito nang walang salita, na parang isang uri ng penitensya. Hindi ko siya pinipigilan. Isang parte sa akin ang nagsasabing kailangan niya ito, kasing halaga ng pangangailangan ko ng kasama. Isang hapon, habang nakaupo kami sa sala at parehong tahimik, ako ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Oliver? Tungkol sa sakit mo, tanong ko. Ang tanong na ito ay matagal nang nakabara sa lalamunan ko. Ibinaba niya ang librong binabasa niya. Tumingin siya sa malayo, sa bintana, na parang inaalala ang isang malayong panahon. Dahil duwag ako, mahina niyang sagot. At dahil sa pride. Lalaki ako, Jessa. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo, hindi ang inaalagaan. Ang ideya na makikita mo akong mahina, na magiging pabigat ako sa'yo, hindi ko kinaya. Akala ko, mas madali kung kamumuhian mo ako kaysa kaawaan. So you chose for me, sabi ko, hindi galit, pero may bahid ng hinanakit. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon para sa sarili ko. Kung gusto kitang alagaan o hindi. Yumuko siya, puno ng hiya. Iyon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Ipinagkait ko sa iyo ang karapatang iyon. At sa proseso, ipinagkait ko rin sa sarili ko ang pagkakataong makasama ka sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko. Pinili ko ang pag-iisa. Ang mga salita niyang iyon ay tumama sa akin. Pinili niya ang pag-iisa. Tulad ko. Pareho kaming nagtayo ng pader sa paligid ng aming mga sarili, sa pag-aakalang iyon ang magliligtas sa amin. Pero ang mga pader na iyon ang siyang naging kulungan namin. Tapos na yon, Oliver, sabi ko, at sa pagsasabi ko yon, naramdaman kong may isang maliit na tinik na nabunot mula sa aking puso. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Tumingala siya, ang mga mata niya ay puno ng gulat at pag-asa. Ibig sabihin ba niyan? Huwag kang assuming, putol ko sa kanya, pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting pagod pero totoo. Ibig sabihin niyan, simula ngayon wala nang lihim. Wala nang pader. Kung may problema, pag-uusapan. Kung may sakit, haharapin. Nang magkasama. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Puno ng pasasalamat, puno ng ginhawa. Pangako, Jessa. Hinding-hindi na. Ang aming bagong simula ay hindi isang mabilis na pagtakbo, kundi isang mabagal na paglakad. May mga araw na maganda. Magkukwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay. Manonood ng mga lumang pelikula. Magtatawanan sa mga maliliit na bagay. Ang kilig, na akala ko'y namatay na, ay unti-unting bumabalik, isang kislap sa kanyang mga mata kapag nakatingin siya sa akin, isang di sinasadyang pagdampi ng aming mga kamay, isang banat na hahantong sa kantiyawan. Pero may mga araw din na mahirap. May mga pagkakataong kapag tinitingnan ko siya, ang nakikita ko ay ang lalaking umakusa sa akin ng isang karumal-dumal na kasalanan. Ang sakit ay bumabalik, sariwa at matalim. Sa mga panahong iyon, mananahimik ako. Magkukulong sa kwarto. At si Oliver, natuto na siya. Hindi na siya nangungulit. Hihintayin niya lang ako sa labas, bibigyan ako ng espasyo, hanggang sa handa na ulit akong lumabas. Sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay sa akin. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ng aking katawan pagkatapos ng huling cycle ng chemotherapy, isang bagong enerhiya ang nagsimulang umusbong sa loob ko. Ang Jessa na kontento ng magtrabaho sa isang opisina, na ang pangarap lang ay isang simpleng pamilya, ay nawala na. Ang babaeng humarap sa kamatayan at nabuhay ay iba na. Isang araw, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit, nakita ko ang isang sketchpad mula pa noong college. Puno ito ng mga disenyo ng alahas. Mga disenyo na inspirasyon ng kalikasan, dahon, bulaklak, alon.
Isang pangarap na matagal ko nang ibinaon dahil sa pagiging praktikal. Ipinakita ko ito kay Oliver. Dati, pangarap kong maging isang jewelry designer, sabi ko, habang binubuklat ang mga pahina. Kinuha niya ang sketchpad at tiningnan ang bawat disenyo ng may paghanga. Ang gaganda, Jessa. Bakit mo itinigil? Buhay, simpleng sagot ko. Kailangang magtrabaho, kumita ng pera. Hindi praktikal ang mga pangarap. Hindi totoo yan, sabi niya, ang mga mata niya ay seryoso. Walang pangarap na hindi praktikal kung iyon ang nagpapasaya sayo. At kung iyon ang magbibigay sayo ng dahilan para bumangon araw-araw. Tumingin siya sa akin. Gawin mo to, Jessa. Simulan mo ulit. Ang mga salita niya ay parang hangin na muling nagpaalab sa isang bagang matagal nang natutulog. Kinabukasan, bumili ako ng mga bagong gamit, pilak, mga bato, mga gamit sa paghulma. Ang aking maliit na dining table ay naging workshop ko. Sa una, nanginginig pa ang aking mga kamay. Pero habang tumatagal, ang bawat pagpukpok, bawat paghubog, bawat pagpakintab ay naging isang uri ng therapy. Sa bawat piraso ng alahas na nabubuo ko, parang may isang piraso rin ng aking pagkatao na nabubuo ulit. Si Oliver ang naging numero unong taga-suporta ko. Siya ang nag-set up ng isang maliit na online shop para sa akin. Siya ang kumuha ng litrato ng mga gawa ko. Siya ang unang bumili, isang simpleng silver na kwintas na may pendant na dahon. Para kapag suot mo to, sabi niya habang isinusuot ito sa akin, maaalala mo na tulad ng isang dahon, gaano man karaming panahon ang dumaan, may kakayahan ka pa ring magsimulang muli. Nakatayo ako sa harap ng salamin, hinahawakan ang kwintas. Napansin ko rin na nagsisimula ng tumubo ang buhok ko. Isang manipis, malambot na patong ng buhok na sumisimbolo sa bagong buhay. Tumingin ako sa aming refleksyon sa salamin, isang babaeng may bagong buhok at bagong pangarap, at isang lalaking may bagong puso at bagong pagkakataon. Isang gabi, habang abala ako sa paggawa ng isang pares ng hikaw, lumapit si Oliver at niyakap ako mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at pinanood ang aking ginagawa. Alam mo ba, bulong niya, sa tuwing tumitibok ang puso ko, hindi lang ikaw ang naaalala ko. Naaalala ko rin siya. At nagpapasalamat ako sa inyong dalawa araw-araw. Dahil sa kanya, buhay ako. At dahil sa'yo, may dahilan para mabuhay. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay niyang nakayakap sa akin. Sumandal ako sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin, isang aninong laging kasama. Pero ngayon, natututo na akong isayaw ito kasama ang pag-asa. Mahal pa rin kita, Jessa, bulong niya, ang mga salita ay puno ng bigat at katotohanan. Hindi ako sumagot kaagad. Ipinikit ko ang aking mga mata, dinadama ang init ng kanyang yakap, ang bigat ng kanyang mga salita. Ang daan sa hinaharap ay hindi pa rin malinaw. Mahaba pa ang lalakbayin namin. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng mga piraso ng pilak at mga pangarap na muling binubuo, alam ko ang sagot ko. Alam ko, Oliver, bulong ko pabalik. Alam ko. At sa ngayon, sapat na iyon. Ang alam ko ay naging tulay namin. Isang tulay na dahan-dahan naming tinatawid araw-araw, palayo sa dalampasigan ng sakit at pagsisisi, patungo sa isang lupain na hindi pa namin tiyak kung ano, pero pareho naming inaasahang may naghihintay na kapayapaan. Ang maliit kong negosyo ng alahas, na pinangalanan kong Kisinag, ay unti-unting nakilala. Mula sa mga kaibigan at katrabaho ni Oliver, kumalat ito sa social media. Ang bawat piraso ay hindi lang basta palamuti, kwento ito ng pagbangon. At ang mga tao, tila naunawaan nila iyon. Naging abala ako sa pagtanggap ng mga order, sa paghahanap ng mga materyales, at sa paglikha ng mga bagong disenyo. Ang aking munting apartment ay naging isang pugad ng pagiging malikhain. Ito ang naging santuwaryo ko, ang aking paraan para gawing isang bagay na maganda ang lahat ng sakit. Si Oliver naman ay naging anino ko sa lahat ng ito. Siya ang business manager, ang delivery boy, ang tiga-cheer. Kapag gabi na at pagod na ang aking mga mata, siya ang magtitimpla ng mainit na tsokolete. Kapag nawawalan ako ng inspirasyon, dadalhin niya ako sa dalampasigan para lang panoorin ang paglubog ng araw. Nakita ko sa kanya ang isang Oliver na hindi ko pa nakikita dati, isang Oliver na mapagkumbaba, matyaga, at kontento ng nasa likuran ko, sumusuporta. Pero ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya.
May mga gabi pa rin na nagigising ako mula sa isang masamang panaginip, ang malamig na kwarto ng ospital, ang walang buhay na bigat ng aking anak sa aking mga braso. Sa mga gabing iyon, uupo ako sa dilim ng sala, yakap-yakap ang aking mga tuhod. At maya-maya lang, mararamdaman ko ang presensya ni Oliver. Hindi siya magsasalita. Upo lang siya sa tabi ko, ang kanyang balikat ay bahagyang dumadampi sa akin, isang tahimik na paalala na hindi na ako nag-iisa sa dilim. Isang araw, habang nasa kalagitnaan kami ng tanghalian, biglang tumunog ang telepono ni Oliver. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang makita niya kung sino ang tumatawag. Isang anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mga mata. "Hello, ma," sabi niya, ang boses niya ay biglang naging formal. Tumahimik ako at nagkunwaring abala sa aking pagkain, pero ang lahat ng aking pandinig ay nakatuon sa kanyang usapan. Pamilya niya. Ang pamilyang De Villa. Ang makapangyarihan at mayamang pamilya na alam kong sa simula pa lang ay hindi ako gusto para sa kanya. "Yes, ma. I'm fine. Opo, I'm taking Divi meds. Kasama ko si Jessa." "Yes, ma, that Jessa." May saglit na katahimikan habang nakikinig siya sa kung anuman ang sinasabi ng ina niya sa kabilang linya. Nakita ko kung paano umigting ang kanyang panga. "Ma, please. We've talked about this. She's not what you think she is." "Hindi, ma, it's complicated. I'll explain everything soon." "Opo. Sige po. Bye." Nang ibaba niya ang telepono, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Ayaw pa rin nila sa akin, no, tanong ko, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Hindi siya makatingin sa akin. "Hindi ka nila naiintindihan, Jessa. Dahil hindi pa nila alam ang buong kwento." "At kailan mo balak sabihin sa kanila, Oliver?" "Ang buong kwento. Na ang nag-iisang anak mo ay maisakit sa puso na namana mula sa iyo, at ang puso ng anak ng babaeng ayaw nila ay siyang nagligtas sa kanya." Isang pait na matagal ko nang hindi nararamdaman ang gumapang pabalik. "Jessa G. Hindi okay lang," sabi ko, pinipilit ang isang ngiti. "Naiintindihan ko. Mahirap ipaliwanag ang tayo. Ang sitwasyon natin. Ang tayo." Ang salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ano nga ba kami? Dalawang taong pinag-ugnay ng isang trahedya. Dalawang taong sinusubukang bumuo ng isang bagay mula sa mga abo ng nakaraan. Kinagabihan, inanyayahan kami ng kanyang ina para sa hapunan sa susunod na linggo. Isang key family dinner. Alam kong hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang paglilitis. "Hindi natin kailangang pumunta kung ayaw mo," sabi ni Oliver, nakikita ang pag-aalangan sa aking mukha. "Hindi," sabi ko matapos ang ilang sandali. "Pupunta tayo. Panahon na para harapin nila ang katotohanan. At panahon na para harapin ko sila." Ang linggo ng hapunan ay dumating. Ang bahay ng mga De Villa ay isang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pagpasok pa lang namin, naramdaman ko na ang lamig. Ang ina ni Oliver, si Senora Elvira, ay isang babaeng may matigas na mukha at mga matang mapanuri. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay tahimik pero ang kanyang presensya ay mabigat. Naroon din ang kapatid ni Oliver, si Katrina, na tiningnan ako mula ulo hanggang paa na maihalong pagkamuhi at awa. Ang hapunan ay isang mahabang pagpapahirap. Pormal ang usapan, puro tungkol sa negosyo at politika. Ako ay parang isang multo sa mesa, hindi nila kinakausap, tanging mga titig lang ang ibinibigay. Pagkatapos ng dessert sa sala, nagsimula na ang paglilitis. "So, Jessa," simula ni Senora Elvira, ang kanyang boses ay matamis pero may talim. "I heard you have a small business now. That's good. It's important for a woman to keep herself busy." Ang bawat salita ay isang patutsada. "Opo," simpleng sagot ko. "Masaya po ako sa ginagawa ko." Oliver told us about his condition, pagpapatuloy niya. "It was a shock for all of us. But we're glad he's recovering well. We have the best doctors to thank for that." Idiniin niya ang salitang doctors, na para bang iyon lang ang tanging dahilan. Doon na hindi nakatiis si Oliver. "Ma, hindi lang mga doktor ang dahilan.
Tumingin siya sa kanyang mga magulang. May kailangan kayong malaman. At ikinuwento niya ang lahat. Mula sa kanyang sakit, sa kanyang kaduwagan, sa pagbubuntis ko, sa pagkawala ng aming anak, hanggang sa kung paano ang puso ng munting anghel na iyon ang siyang nagligtas sa kanya. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa aking mga kamay na nasa aking kandungan. Bawat salita ay muling nagbubukas ng sugat, pero kailangan itong marinig. Kailangan nilang malaman. Nang matapos si Oliver, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Si Senora Elvira ay namumutla. Si Don Ricardo ay hindi makapaniwala. Si Katrina ay napanganga. That's impossible, bulong ng ina ni Oliver. It's the truth, ma, Maring sabi ni Oliver. Si Jessa dumaan siya sa impyerno. At ako ang naglagay sa kanya roon. Lahat ng paghihirap niya kasalanan ko. Tumingin sa akin si Senora Elvira, at sa unang pagkakataon, wala na ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi ko inaasahan, hiya. Tumayo ako. Hindi po ako naparito para humingi ng tawad sa inyo, o para humingi ng awa, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. Naparito po ako para malaman ninyo ang katotohanan. Mahal ko po ang anak ninyo. Noon pa man. At sa kabila ng lahat ng sakit, hindi po nawala iyon. Tumingin ako kay Oliver. Pero mas mahalaga po sa akin ngayon ang sarili ko. Natuto po akong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang pagtanggap ninyo ay hindi ko na po kailangan para mabuhay. Pero kung ibibigay ninyo, tatanggapin ko. Pagkasabi ko niyon, tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig kong tinawag ako ni Oliver, pero hindi ako huminto. Ito ang kailangan kong gawin para sa sarili ko. Naabutan niya ako sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Jessa, sabi niya, hinawakan ang aking braso. Umuwi na tayo, Oliver, sabi ko. Mahal kita, sabi niya, ang mga salita ay apurado at puno ng desperasyon, na para bang takot siyang mawala ulit ako. Jessa, mahal na mahal kita. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa pagsisisi. Mahal kita dahil ikaw si Jessa. Ikaw ang buhay ko. Humarap ako sa kanya. Sa ilalim ng mga bituin, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita ko ang lalaking natutong harapin ang kanyang mga pagkakamali. Nakita ko ang lalaking handang ipaglaban ako. Pakasalan mo ako, Jessa, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Let's build a new life. Isang buhay na puno ng katotohanan ng pag-asa. Bigyan natin ng bagong kahulugan ang lahat ng sakit. Please, marry me. Hindi ito isang granding proposal na may mamahaling singsing. Ito ay isang basag na pagsusumamo mula sa isang basag na lalaki patungo sa isang basag na babae, sa pag-asang sa kanilang pagsasama, mabubuo silang muli. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng hardin ng mga taong minsan ay humamak sa akin, isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Isang luha ng pagpapalaya. Isang luha ng pagtanggap. Bulong ko. Yes, Oliver. I will marry you. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang mahabang, madilim na gabi, at ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Ang aming kii sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi lang isang sagot sa isang tanong. Ito ay isang panata. Isang pangako na ang bawat susunod na araw ay haharapin namin ng magkasama, na ang mga anino ng kahapon ay hindi na namin hahayaang takpan ang liwanag ng aming bukas. Hindi kami nagpakasal kaagad. Marami pa kaming kailangang ayusin, hindi sa pagitan naming dalawa, kundi sa loob ng aming mga sarili. Ang pagpapatawad ay hindi isang switch na ino-on at off lang. Ito ay isang hardin na kailangang diligan at alagaan araw-araw. Nagpatuloy ako sa aking mga check-up. Bawat no evidence of disease, mula kay Ziki Alcaraz, ay isang maliit na tagumpay na ipinagdiriwang namin sa pamamagitan ng simpleng pagkain sa paborito naming karinderya. Bawat bagong hibla ng buhok na tumutubo sa aking ulo ay isang simbolo ng pag-asa. Ang pamilya ni Oliver, sa pamumuno ni Senora Elvira, ay dahan-dahang bumababa mula sa kanilang toring garing. Dumating siya isang hapon sa apartment ko, walang anunsyo. May dala siyang isang basket ng prutas at isang awkward na katahimikan. Hindi siya humingi ng tawad sa mga salita,
pero nakita ko ito sa kanyang mga mata. Sa kanyang pag-aalok na tulungan akong magbalat ng suha, doon nagsimula ang isang marupok ngunit bagong ugnayan. Ang aming kasal ay simple lang. Isinagawa ito sa isang maliit na kapilya sa tabi ng dagat, sa lugar kung saan madalas kaming dalhin ni Oliver para manood ng paglubog ng araw. Kakaunti lang ang bisita, ang aming malalapit na pamilya at ilang kaibigan. Ang aking wedding dress ay simple lang, pero ang alahas na suot ko ay ako mismo ang gumawa, isang peres ng hikaw na hugis pakpak ng anghel. Para sa kanya, ang aming maliit na anghel na naging tulay namin pabalik sa isa't isa. Habang naglalakad ako sa isle, sinalubong ako ni Oliver sa gitna. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. At habang sinasabi namin ang aming mga panata, hindi lang ito mga salitang memoryado mula sa isang libro. Ang bawat salita ay may bigat, may kasaysayan, may dugo at luha. Tinatanggap kita, Jessa, sabi ni Oliver. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. At pinapangako ko, sa bawat tibok ng pusong ito, ng pusong ibinigay mo sa akin, ikaw at ang ating mga alaala ang mamahalin at aalagaan ko, hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Nang ako na ang nagsalita, tumingin ako sa kanya at sa dagat sa aming likuran. Tinatanggap kita, Oliver. Tinatanggap ko ang lahat ng sakit at lahat ng saya na dala mo. Ipinapangako kong hahayaan kang mahalin ako, at mamahalin kita pabalik, hindi sa kabila ng ating mga sugat, kundi dahil sa mga ito. Dahil ang mga sugat na ito ang nagpatatag sa atin. Ang buhay may asawa ay isang sayaw. Minsan, kami ang nangunguna, minsan, siya. May mga araw na madali, may mga araw na kailangan naming alalahanin ang aming mga panata. Ang anino ng aming anak ay palaging naroon, pero hindi na ito isang anino ng kalungkutan. Ito ay naging isang anino ng pasasalamat, isang paalala sa himala na nag-ugnay sa aming mga buhay sa paraang pinaka-hindi inaasahan. Isang taon pagkatapos ng aming kasal, sa isang regular na check-up, may sinabi si E. Alcaraz na muling gumimbal sa aming mundo. Jessa, your blood work shows some unusual hormonal levels, sabi niya habang tinitingnan ang resulta. Given your history with ovarian cancer and chemotherapy, there's a very slim chance, but think we need to run an ultrasound. Ang kaba ay muling bumalik. Ang takot na bumalik ang sakit ay isang multong laging nagbabantay sa isang sulok. Habang nakahiga ako sa malamig na higaan ng ultrasound room, mahigpit ang hawak ni Oliver sa aking kamay. Pareho kaming hindi humihinga. Well, sabi ng sonologist, habang iginagalaw ang probe sa aking tiyan. Tumingin siya sa screen, tapos sa amin, tapos pabalik sa screen. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. This is unexpected. Congratulations, M.A.N.M. Ref de Villa. Anong-anong ibig sabihin niyan, nanginginig kong tanong. Itinuro niya ang screen. Sa itim at puting imahe, may 3 maliliit na kumikinang na tuldok. 3 maliliit na tibok ng puso. You're having triplets, sabi niya, na parang hindi rin makapaniwala. Triplets. 3. Napatingin kami ni Oliver sa isa't isa. Ang aming mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos, ang gulat ay naging pag-iyak. Isang pag-iyak na puno ng saya, ng pagkamangha, ng purong, hindi may larawang pasasalamat. Niyakap ako ni Oliver, at sa ibabaw ng aking tiyan, naramdaman ko ang kanyang mga luhang pumapatak. Ang pagbubuntis ko ay hindi naging madali. Dahil sa aking history at dahil triplets ito, itinuring itong high risk. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Si Oliver ay nasa tabi ko sa bawat check-up, sa bawat umaga ng pagkahilo, sa bawat gabi ng pananakit ng likod. Ang pamilya niya at ang pamilya ko ay nagkakaisa sa pag-alaga sa akin. Ang aming maliit na bahay ay napuno ng pagmamahal at pag-asam. Isang hapon, habang nakaupo kami sa nursery na binuo namin, 3 kuna, 3 hanay ng maliliit na damit, hinawakan ni Oliver ang aking malaking tiyan. Naramdaman namin ang sabay-sabay na pagsipa ng 3 maliliit na paa sa loob. 3 himala, bulong niya, ang kanyang noo ay nakasandal sa aking tiyan. Binigyan mo ako ng 3 himala, Jessa. Mumiti ako habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi, Oliver. Binigyan tayo ng 3 himala. Dumating sila sa mundo sa isang maulang umaga ng Martes sa pamamagitan ng C-section. 2 babae, 1 lalaki. Malulusog.
malalakas. Ang kanilang mga iyak ay pumuno sa delivery room at para sa amin, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Habang hawak namin sila sa aming mga bisig, isang anak sa bawat isa, at ang isa pa ay mahimbing na natutulog sa kuna sa tabi namin, tumingin ako kay Oliver. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga maliliit na mukha, puno ng isang pagmamahal na napakatindi, na halos nasasaktan ako sa pagtingin dito. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang saya ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. Walang salitang kailangan. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa ibabaw ng kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang kamay, naramdaman ko ang isang pamilyar, matatag na tibok, ang tibok ng puso ng aming unang anghel. At sa paligid namin, naroon ang iyak ng aming tatlong bagong anghel. Ang buhay ay hindi bumura sa aming mga peklat. Naroon pa rin sila, mga paalala ng mga laban na aming pinagdaanan. Pero ngayon, ang mga peklat na iyon ay napapalibutan na ng bagong buhay, ng bagong pag-ibig. Sa gitna ng lahat ng trahedya, sa kabila ng lahat ng sakit, binigyan kami ng tadhana ng isang himala. Hindi, mali. Binigyan kami ng 4. At habang tinitingnan ko ang aking bagong pamilya, alam ko na sa wakas, pagkatapos ng mahabang, madilim na gabi, nakauwi na ako. Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung paanong sinamahan ninyo sina Jessa at Oliver sa kanilang paglalakbay, narito na tayo ngayon sa dulo ng kanilang kwento. At bago tuluyang magsara ang huling pahina, nais ko munang huminto sandali at mag-abot ng isang taos pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa pagiging kasama namin sa bawat tawa, luha, sakit at pagbangon. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataon, habang isinusulat ko ang mga pinakamadilim na sandali sa buhay ni Jessa, naramdam ko rin ang bigat sa aking dibdib. Nariyan ang mga gabing napapatigil ako, napapaisip kung paano nga ba bumabangon ang isang tao mula sa ganoong klaseng pagkawala. Naging hamon sa akin na isulat ang sakit sa paraang tapat, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Ang pinakapaborito kong bahagi ay ang unti-unting paghilom nila, ang mga tahimik na sandali, ang mga simpleng pag-aalaga, ang pagbabalik ng mga ngiti. Doon ko naramdaman na ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang malupit na trahedya, kundi tungkol sa katatagan ng espiritu ng tao. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamalalim na sugat, may kakayahan pa ring tumubo ang pag-ibig. Kung mayroon man akong isang bagay na nais iwan sa inyo mula sa kwento ni Jessa at Oliver, ito ay ang mensahe ng pag-asa at pagpapatawad. Ang buhay ay hindi perpekto. Magkakamali tayo. Masasaktan tayo at makakasakit tayo ng iba. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon. Ang kwento nila ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang taong perpekto, kundi ang pag-aaral na mahalin ang isang taong hindi perpekto sa perpektong paraan. Ito rin ay isang testamento sa himala ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa buhay mismo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang naramdaman ninyo habang binabasa ang kanilang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang bawat opinyon ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsusulat. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, malaking bagay po para sa akin kung maibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.